Balitang DMW. Daang-daang OFWs at kanilang pamilya ang nakatanggap ng tulong sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair sa Robinsons, Naga. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers Regional Office 5 ang pagtitipon na dinaluhan ng 28 o 28 ahensya ng gobyerno na naghandog ng livelihood support, financial literacy, skills training at health services. Dumalo sa programa si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacda kasama si Naga City Mayor Maria Leonor J. Robredo upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa OFWs. Kasabay nito, isinagawa rin ang job fair na nilahukan ng 32 local na employers at recruitment agencies para sa mga nagbabalik na OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho. Samantala, sa iba pang balita, 2 OFW na nagtatrabaho bilang caretaker ang nakatanggap ng tulong pinansyal matapos masunog ang tirahan ng kanilang employer sa Central District. Bahagyang nasugatan ang mga manggagawa at agad silang dinala sa China Medical University para magamot. Nakipag-ugnayan ang Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office upang matulungan silang makabili ng mga pangunahing gamit na nawala sa sunog. Ayon kay Labor Attaché Benvenido A. Serbo Jr., malaking tulong ang Action Fund para sa agarang suporta sa mga OFW na nahaharap sa pinsala at kagipitan. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, mahigit 3,000 overseas job vacancies ang inialok sa National Reintegration Network Tinalak Job Fair sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. 6 na recruitment agencies na accredited ng Department of Migrant Workers ang nag-alok ng trabaho sa Germany, Japan, Croatia at iba pang bansa. Kasabay ng job fair, 11 aplikante ang agad na na-hire ng mga local na employer gaya ng KCC Mall, Gaisano Mall at PhilInvest. Ayon kay Assistant Regional Director Janet E. Escanio, ang job fair ay tulay para sa ligtas, legal at makabuluhang oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya. Tinalakay ng Department of Migrant Workers at ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan ang posibilidad ng trabaho at proteksyon para sa mga OFW. Nabatid na higit 600 guro ang kailangan sa mahigit 10,000 pampublikong paaralan sa Uzbekistan na may buwan ng sahod na $2,000. Binanggit ni DMW Undersecretary General Rasul Jr. ang kahalagahan ng sapat na proteksyon at pagtugon sa mga alalahanin ng OFWs. Ang pagpupulong ay hakbang upang matiyak na ligtas, legal at makabuluhan ang oportunidad para sa mga Pilipino sa Uzbekistan. Balita naman tungkol sa trafficking in person. Nagbabala ang International Organization for Migration or IOM na dumarami ang mga faking job offers na ginagamit ng mga kriminal ang grupo upang malinlang ang mga tao sa tinatawag na scam compounds. Dito nawawalan sila ng kalayaan at pinipilit na gumawa ng online fraud. Ayon kay IOM Director General Amy Pope, ang trafficking para sa forced criminality ay isa sa pinakamabilis na lumalaganap na anyo ng human trafficking. Sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking in Persons, binigyan diin ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay proteksyon sa mga biktima upang tuluyang wakasan ang human trafficking. At iyan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.